Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulid sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy, adlaw karong Miyerkules, adlaw sa inahan sa kanunay panabang pitsa 5 sa buwan sa Nobyembre tuig 2025. Sangan sa kong partner, si Attorney John Destacamento. Solo flight ko today, ako yung alagad sa kanginan Malu, Inocando, Tabar. Uban ni miyang tud sa alas 9 karong buntag astong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Dili ta maglangan, ato dayang ipadangat ang ato ang front pages, samtang nagpaabot kita sa ato ang weather update. Arita magsugod sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, 48 dead as Tino exposes Cebu's Development Challenge. Sa Super Balita sa Sunstar, 48 namatay, 28 missing sa Metro Cebu. Sa The Freeman, Cebu's worst flooding, 48 dead, 29 missing. Sa Banat News, sa The Freeman, 48 nakalaskang Tino, lapad nga bahin sa Sugbo, gilunupan. Sa Philippine Daily Inquirer, ICI says infra funds plundered under Bunuan's nose. Sa Philippine Star, Typhoon Tino leaves Cebu in deep floods. Sa Manila Bulletin, at least 26 dead, thousands displaced as Tino batters Visayas and Northern Mindanao. Ug sa Tempo, COP relieved over Bring Me Dare. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa atong pagbalik, atong ipadangat kaniyo atong weather update ug atong mga balita. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Nangita pa mong gugo para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home.
to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Nagunas itong mga balita karong buntaga, sugbog bang bahin sa Visayas, ingon man Mindanao, wa makalingkawas sa kabangis sa Bagyong Tino. Mga detalye sa report ni Gian Navarro. Natagamtaman gyud sa Sugbo, sa Visayas ug Mindanao ang kabangis sa Typhoon Tino, sukad nga mitugpa kini sa Eastern Visayas sa pagkagabii ug isunod kini sa laing landfall sa isla sa Camotes. Kusog nga hangin ang nasinati sa Kabalayan tungod sa gibanaban ng gikusgon nga 150 km per hour o pagkuso-kuso sa hangin nga hangtod 205 km per hour. Base ka na sa mga gipanggawas nga weather bulletin sa pag-asa. Nawagtangan ng kuryente ang mga dapit nga giigo sa signal number 4 tungod sa pagpaunguna sa mga power plants. Gumikan sa kusog nga pag-uwan, natala sa managlahing nga bahin sa Visayas ug Mindanao ang halapad nga pagbaha. Tungod dini, givalidate pa sa Office of Civil Defense ang dili momeno sa tulo ka mga reported deaths human sa Bagyong Tino. Mato di OIC Deputy Administrator Assistant Secretary Bernardo Alejandro IV nga usa sa mga namatay mao ang barangay Tanod sa lalawigan sa Bohol. Ato sa pag-igo sa Typhoon Tino, natumbahan siya og punuan sa kahoy gumikan sa kakusog sa hangin. Samtang ang ubang mga reported deaths nangalumos tungod sa halapad nga pagbaha ug uban pa. Mobot usab sa 600,000 ka mga tawo ang apektado human sa mong bagyo nga giigo sukad pa niadtong Lunes sa gabi. Karong hapuna nagkahinay ang maong bagyo dinhi sa Sugbo diin anaa na sa signal number 2. Gibutyag usab di Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga bisitahan sa mga cabinet officials ang mga probinsya nga hilabihang giigo sa Bagyong Tino.
kini aron masubay unsa man ang dugang pa mga panginahanglanon nga himong abag sa national government ngadto sa mga apektadong dapit. Patuloy nating binabantayan ang epekto ng Bagyong Tino na nakaapekto sa mahigit 340,000 katao sa 1,397 barangay sa mga rehiyon ng Mimaropa, Bicol, Western at Central Visayas, Eastern Visayas, Caraga at Negros Island Region. Agad tayong nakapagsagawa ng preemptive evacuations at ngayon ay may mahigit 175,000 katao na pansamantalang nanunuluyan sa evacuation centers sa mga apektadong rehiyon. Gian Navarro, CCTN News. Samtang halapad nga pagbaha na tagamtaman usab sa dakbayan sa Sugbo tungod sa Bagyong Tino. Di mo menos 12 ka mga tao ang wa ma-recover o gituhuang patay na humanaano gikan sa Barangay Bakayan. Mga detalye sa report ni Gian Navarro. Gitaho sa Cebu City Government nga dili mo menos sa 12 ka mga tao ang posible nga namatay human nga namising sa dengue igo sa Typhoon Tino. Nagagikan ang maong mga gipangitang tao sa Barangay Bakayan, amihan ng bahin ning dakbayan sa Sugbo. Hilabihang natagamtaman ang subdivision sa Villa del Rio sa maong barangay. Sa kakusog sa paglinop, halos nagpatong-patong na ang mga sakyanan. Gibutyag di Consel Dave tumulak kakabayan lang kini sa 50% sa mga dapit sa Cebu City ang hilabihang gibahaan gumikan sa kusog nga pag-uwan. Human sa maong bagyo, gipadayon pagkabuntag ang pagresponde sa mga disaster teams human nga nilorang-lorang na ang panahon. Samtang subsub na usab ang clearing operation sa ubang mga barangay aron hatagan og lugway ang pagpabalik sa supply sa kuryente ingon man tubig. Human niresponde si Mayor Nestor Archival sa mga dapit nga gibahaan tumang kabalaka ang iyang nakita. Tumakang pamilya ang papa nila nabilin. Recovered tanan. Wa na recover. So far, wa may kakita nga na-recover. I think naanod sa baha. Ang katong dito taga-Pitcos, mo itong nakita na mo dito sa Talamban. Kapin 5,000 na ka mga apektadong individual ang gihiklin una sa mga evacuation center sa syudad. Samtang padayon usab nga gi-verify ang mga nadawat nga reports bahin sa mga namatay gumikan sa kusog nga bagyo. Ito kayo ang matong mga pulis because kay bawta nga nanay mga tao nga looters. So naani siaw na pud. So na mga looters nga kinang musud sila dito. Of course ang mga balay dito nga nabiyaan no. Ipaningkamutan sa isika departamento og disaster teams nga mabalik ang linya sa komunikasyon sa labing daling panahon aron nga mapaspas ang relief and response sa syudad. Gian Navarro, CCTN News. Sa laing bahin, dakbayan sa Lapu-Lapu zero casualties human gikuso-kuso sa bagyo. Moabot sa 80% ng nabalik sa normal ang operasyon sa syudad. Mga detalye sa report ni Crystal Joy Felerca. Gipahibaw ni Najel Banyasha, ang pangu sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, nga zero casualties ang dakbayan sa Lapu-Lapu human gikuso-kuso sa Bagyong Tino. Atol kini sa gipahigayon nilang meeting kaganihang buntag uban ni Mayor Cindy Chan og mga kadagkuan sa mga frontline offices aron sa pag-assess sa kahimtang sa dakbayan. Apan adunay natala nga mga minor structural damage tungod sa mga wires o mga natumbang kahoy. Maagian na usab ang mga kadalanan ug kaganihang alas 11 sa udto 80% nang nabalik sa normal ang operasyon. Abli na usab ang buhatan sa gobyerno kaganihang alauna sa hapon aron nga maalagaran ang mga uponganon nga nanginahanglan niini. Samtang gitambagan na usab ni Mayor Chan ang kadtong mga nipasilong sa mga evacuation centers sa pagpauli na sa ilang tagsa-tag sa kapanimay. Gimanduan na usab niya ang mga barangay official sa pagsusi sa mga nahimong kadaot sa ilang barangay. Nakigalayo na usab si Mayor Chan sa Mactan Electric Company ug gitinguhang mabalik ang supply sa kuryente karong gabii. Kung mabalik na ang kuryente sa Lapu-Lapu City, balik na usab sa normal ang ilang operasyon. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Sa dugang mga balita, unom ka local government unit sa lalawigan sa Sugbo gilunupan human sa Bagyong Tino. Moabot sa 32,000 ka mga pamilya ang namasilong una sa mga evacuation centers. Si Gian Navarro sa report. Sukad Martes sa kadlawon natagamtaman sa Camotes Island ang kabangis sa Typhoon Tino sa diyang nilandfall na kini. Dili lang kusog nga hangin ang dala sa mong bagyo o gipakapinan pa kini o kusog nga pagbundak sa uwan.
Tungod dini, niabot na sa 6 ka mga LGUs ang hilabiang apektado sa pagbaha. Sama lang sa Talisay City, Mandawi City, Liloan, Consolacion, Danao ug Compostela. Pagkapuntag, daling girespondihan ni Gobernador Pamela Baricuatro ang dakbayan sa Talisay human nga hilabihang gilunupan. Kay daghan pa especially sa kanang mga seniors, mga bata na natrapa dito karon. So this is really unprecedented what's going on in Cebu. Naulong ang pag-rescue sa mga apektado atol sa pagkusukuso sa Bagyong Tino. Apan napadayon ng search, rescue and retrieval operation sa diyang nimaayo na ang panahon. Tungod kini sa pag-abag gikan sa masakop sa kapulisan sa probinsya. And also help is here na since yesterday pa nagsiginag operations ang OCD. So the preparations were massive. Ato ang mga trucks deployed sa north. Mupot na sa 12 ka mga LGUs sa lalawigan ang nawad anog supply sa kuryente o gipaningkamutan nga mabalik kini human sa clearing operations. Gipamakwit na ang 32,000 ka mga pamilya o 102,000 ka mga individuals gikan sa 33 ka mga LGUs ngadto sa tagsatag sa mga evacuation centers. Dungan sa gihimong pagluwas sa ubang vulnerable sector, ready to deploy na usab ang food packs gihatag ngadto sa mga apektado. Karong panahon na ang mga silingan nga kinahanglan og tabang, rescue ug hibaw amin ninyo sa Kapitolyo kung unsay among matabang. But for now, we are doing our best na atoong ma-rescue ang ato mga kaigsuunan nga naa karon pa sa ilang panimalay nga naa na silang ato. CCTN News. Sa atong katapusang balita, gatusan ka mga residente sa syudad sa Mandawi gipabakwit tungod usab sa Bagyong Tino. Tungod sa kusog ka pag-uwan dala sa bagyo miawas usab ang Butuanon River. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rosa Garino. Pipila pa ka mga residente ang nagpabilin sa mga evacuation center sa Mandawi. Gani ang uban ni atulang buntag ipang rescue. Humani awas ang sapa sa Butuanon tungod sa nagsunod-sunod nga pag-uwan dani Bagyong Tino. Matud sa City Disaster Risk Reduction and Management Office nga gatusan ka mga residente ang ilang gibakwit sugod kagahapon. Ang uban voluntaryo samtang ang uban kaganinang kadlawon og buntag ayha pa sa pagsaka sa level sa tubig. Hinay nga sa amin sa pataw ni action kuha sa mga rescue. So nadi mga lugar na dili makapenetrate kay dili kalabang ato ang mga personnel. Wala kayo maski na patay mga grupo lisod kayo. Matud ni Ibanez nga taas ang level sa tubig kaganinang kadlawon nga ang ubang dapit nga dili bahaunon sama sa barangay Kasuntingan ang lakip nga nabahaan. Ipang susi pa usab ang gikatahong mga nakita ang patayng lawas nga naanod sa sapa. Sa Mandawi nang atumba usab ang pipila ka mga kahoy tungod sa kakusog sa hangin. Lakip sa natumba ang higanteng Christmas tree sa plaza. Gi-assess pa na hatag nga epekto og danyo sa bagyo sa syudad. Cannot yet make an assessment, but I'm sure in the next 24 hours magawas na tag-assessment coming from our disaster council led by our city mayor, Don Kaiwala. But I assure you, first priority karon is safety of our people. Mary Rosa Garino, CCTN News. Mga itong mga balita nga nahipos tong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Karong taod-taod mohatag taog updates kabahin usab sa kadaot nga nahatod sa Bagyong Tino ug uban pang mga detalye after this break. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation.
mabuhay. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ning tungura sa dili pa ta maghisgot-hisgot ato sang dawaton atong latest weather update, no? Subay usab sa kabalaka nining atong mga kaigsuonan nga bag-o lang or wa pa gyud nahuwasan sa epekto ug sa trauma ni Bagyong Tino tungod kay dunay mga nanggawas nga reports nga dunay na say nagpudulong na weather disturbance ug dunay nanggawas nga reports na kini posibleng mahimong super typhoon. So ato nang klaruhon karon kung unsay latest weather update gikan sa Pag-asa Mactan, Sir Ever John Tenyo, maing buntag ug kumusta sa mo diha sa Pag-asa Mactan? Mayong buntag, ma'am. Mayong buntag natong tanan mo kinang pinakabagong weather update ay tungod sa dagan sa atong panahon ilabihan yang atong ginamonitor ng mga daotang panahon sulod ug sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Pagkakaroon si Tino padayon kining nagalihok padulong sa kasadpan na direksyon o ganiya kanina nakitaan kaganihang alas 7 sa buntag sa may coastal waters sa El Nido, Palawan. Ug pagkaganihang buntag kini si Tino ang nagka-landfall or probably iyang last landfall throughout sa iyang course kaganihang alas 4:40 dinhi sa may El Nido, Palawan. Sa pagkakaroon ang si Tino adunan gihapoy kakuston sa hangin na mabutog 120 kilometers per hour dool sa sentro ug pagkuso-kuso ug gustiness na mabutog 165 kilometers per hour. Kani pa din nagalihok sa direksyon na kasadpan ngadto sa amihanan kasadpan sa kapaspason na 25 kilometers per hour ug sa mga mosunod na oras baybayon sa naingong bagyo ang West Philippine Sea hangtod sa mahimo na kining mahimo na kini mugawas sa Philippine Area of Responsibility ugma sa buntag kadlaw. Sa pagkaron wala na kitay nakataas na bisan unsa mang tropical cyclone wind signal dinhi sa may Eastern Visayas ug kita pod ang sa Central Visayas apan aduna kitay nakataas na tropical cyclone wind signal number 1 na lamang dinhi sa may Visayas sa Western Visayas, particularly dinhi sa may Antique, lakip na pod ang Kaluya Islands ug ang northwestern portion sa Aklan. Ug para sa laing bahin ang ginamonitor nato na daotang panahon gawas sa Philippine Area of Responsibility, isa ka tropical depression na naamhimutang sa 1,080 kilometers east of southern Mindanao. Kani adunay kakusgon sa hangin ng butog 55 kilometers per hour ug pagkuso-kuso na mosaka og 70 kilometers per hour. Kini padayon nagalihok sa direksyon na habagatan ngadto sa habagatan silangan sa kapaspason na 20 kilometers per hour. Ang naingong daotang panahon o ang tropical depression gawa sa Philippine Area of Responsibility padayon gining magairog paduol sa dool sa PAR hangtod sa makasulod na kini or posibleng makasulod sa Philippine Area of Responsibility pag-abot sa November 8 or karong Sabado. Sa oras na kini makasulod na sa Philippine Area of Responsibility ang naingong tropical depression, posible po kining mokusog into typhoon category hangtod sa o posible po siyang mokusog pa jud into super typhoon category. O sa oras na makasulod na ang kaning daotang panahon sa Philippine Area of Responsibility ato kini siyang tawgon og uwan o mao na kani ang ika-21st tropical cyclone na naporma sulod sa Philippine Area of Responsibility or nisulod sa Philippine Area of Responsibility ug ikaduha karong buwan. Sa pagkaron ang forecast track para sa naingong daotang panahon posibleng tahakon or magairog kini ang tropical depression pa north westward na direksyon ug possible natong landfall scenario dinhi sa may central hangtod dinhi sa central or northern Luzon. Apan angay lamang remind na ang atong forecast layo pa siya and possible pa pod napatay laing possible scenario or napay mga chances na magbag-o ang iyang direksyon. Sa pagkaron ang Cebu karong adlaw makasinato igapunta sa madag-umo na kalangitan inubanan sa katag-katag na pagkalat pag-ulan panugdog og kilat tungod na lang gihapon sa hinungaw
ni Typhoon Tino, and ang atong kadagatan anaa sa ang kadagatan og hangin, ang atong paghuro sa hangin anaa sa may kasarangan ngadto sa kusog, and di ang atong kadagatan anaa pud sa kasarangan ngadto sa baluron na kondisyon. Ang atong dagat mo taog karong alas 11:03 sa buntag ug mohunas pud unyang alas 4:21 sa hapon. Temperatura para sa tibok Sugbo na anaa sa 24 hangtod sa 31 degrees Celsius para karong adlaw, ug ang atong haring-adlaw mo sab unyang alas 5:19 sa hapon, ug ang atong Philippine Standard Time nakita sa 8:36 sa kabuntag. Ug kana ang pinaka-latest gikan dinhi sa UST Pag-asa Mactan kini si Everjan no? Hinumdum bago aduna kay pag-asa sa Sir Everjan? Yes, ma'am. Yeah. Sir, kini nga mga masinati o nasinati kaganinang buntag o masinati pa throughout the day nga mga pag-uwan-uwan, this is still hinungaw or related sa Bagyong Tino, no? Yes, ma'am. So ang atong mga recorded na pag-ulan kaganihang adlaw, no? So this is still ang trough or ang hinungaw ni Typhoon Tino. So yes, ma'am. Yeah, so kanus ana to mabati pa kining ingon niini. I'm asking Sir Everjan because ang mga tao manggod murag makuyaw-kuyawan na, no, especially after what happened to Typhoon Tino unya. Magamay ang pag-uwan, usay muhuros ang hangin, ang uban in town maiking-igking na tungod usab sa grabe nga flash flood, no, nga nahitabo og nikalas og mga kinabuhi dinhi sa atua sa Sugbo. So hangtod kanus ani nato siya masinati kining hinungaw ni Bagyong Tino. So most probably, ma'am, ang atong best scenario na lang for today is possible na throughout the day, especially mga late afternoon until late evening is magka-improve ang atong weather condition as si Tino nagpadayon pud kining nagapalayo dinhi sa may dinhi sa landmass sa Pilipinas, and most probably or most ang atong is ever na atay mga pag-ulan na ma-observe. This is because June na lang kini sa mga atong gitawag katong localized thunderstorms. So maong di gapon angay dapat angay putang mag-monitor sa mga updates gikan sa UST Pag-asa Mactan, especially given na sa previous days nakasinat itag mga pag-ulan, so medyo moist ang atong mga kayutaan o possible pagajud ang mga flash floods in cases na aduna patay mga kusog na localized thunderstorms na ma-observe. Yes, Sir Everjan, mangutana sad ko sa atol sa pag-igo sa Bagyong Tino, were you able to determine kung unsa ang amount of rainfall nga atong nakasinati, and also kung kini ba nakakontribute sab sa kining unsa impact ba? We just want to know because dagag nahibong og nakalitan sa grabe nga pagbaha nga nasinati sa Sugbo o sa Metro Cebu gyud, no? Pag-igo sa bagyo. So as of our observation kagahapon, ang atong 24 total rainfall, this is from 8 a.m. of November 5 hangtod sa 8 a.m. November 4 hangtod sa 8 a.m. It is starting from 8 a.m. of November 3 hangtod sa 8 a.m. sa November 4. So niabot og 183 millimeters of rainfall ang atong recorded here sa DOST Pag-asa Mactan Station. Pila to, sir, ka millimeters? 183, ma'am. 183 millimeters of rainfall, yes, no? So kani siya, if ato ni siyang i-compare sa climatological normal for the month of November, ang atong climatological normal throughout sa atong entire records is 131 millimeters of rainfall na for the month of November. So sorry, 131, sir, no? So atong makuha ni is way above normal na ang atong na-recorded rainfall lang within 24 hours. So akong klarohon, sir, sakto ba akong pagsabot? Base sa imong giingon, gikan sa alas 8 sa buntag sa Nobyembre 3 hangtod sa alas 8 sa buntag sa Nobyembre 4 or within 24 hours, nilapas gyud sa total expected amount for the month of November within just 24 hours ang gidaghanon sa uwan nga nabubo diri sa ato ang dapit, sakto? Yes, ma'am, sakto, okay, ma'am. so kaning 131 millimeters unta gikatag-katag na unta ni for 30 days but gibuelo lang diri sa ato within 24 hours more than the normal pagid for the month in just a day. Yes, ma'am. So mo tong makita po nato very widespread ang mga pagbaha, no? So and also from other
naami mga automatic weather stations around Cebu. So taas po ang mga recorded rainfall ani ng mga stations. So for example dito sa may Toledo City, so naka-record ta og 423.5 millimeters of rainfall. And then adi po sa kadali sa sir ha. Sorry, I have to interrupt you. But ang kining high recorded rainfall in Toledo City is how much? 423.5 millimeters of rainfall. 423.5 millimeters. Unya, pila unta ang normal ani sir in a month? So, kaning sa among mga automatic weather stations ma'am, so wala pa mi na-develop na climatological normal for a month ani na mga lugar, but we can still consider for the 131. Mo contribute siya sa 131. Ato gapon pwede siya i-compare. So kaning 423 millimeters sir, kung mo contribute siya sa 131, bale ang kaning 131 is only for Metro Cebu or Cebu City only? Oh yes ma'am, pwede na to siya ma-consider since for like climatological normal lang siya for Cebu area ma'am. So katong 131 millimeters is for Cebu area only? Yes ma'am, pwede na to siya ma-consider. Okay. Sige. So and then aside from the Toledo nga 423 millimeters, asa pa ang inyong nabatayan nga high recorded rainfall? So, apunta diri sa 204 para sa Tuburan. And then 204 millimeters gihapon sir, no? Yes, ma'am. Tuburan 204, okay. Then sa Danau City, daatay 180. Danau 180. Would you know sir kung naabasad mo yung records showing Compostela and Liloan? Hello? Okay, balikan siguro natong tawag si Sir Everjohn Tenyo, Ma'am Inday, no? Or okay. Sige, atong balikan, Sir Everjohn. Hello, sir? Yes, ma'am. Ay, sorry. So, medyo naputol sa Danau nga 180 millimeters, sir. Would you know kung doon na ba sa tayin ani nga numbers in Compostela and Liloan or na tingobra ni siya sa Danau? Sa to, ma'am? Would you know kung naabatay susama nga kining high recorded rainfall capacity in Compostela and Liloan or nang apil na ni siya sa Danau nga kanang ihap? So sa pagkakaroon ma'am no, so kaning dili kay limited ang among mga recording stations when it comes to rainfall. So ang among available data lang na nakuha dinhi is if asa ang naay available na weather automatic weather stations, and then also napud mi mga places na wala na namo na retrieve ang data due to nagloss na ang connection or dili na mo mapud adtuan mismo ang lugar since limited ang transportation or ang mga agianan pud kagahapon. Okay. Sir, kaning automatic weather station, unsa ni siya? Is this a machine placed in a certain area? So kani siya automatic weather station, so nura siya similar pod sa manned station. So when we say manned station, mao na ang naa dinhi sa Mactan, sa Lapu-Lapu. So automatic weather station, so unlike sa manned, so dili na niya need og tao, so automatic siya mag-gather og data or weather information, and then nura ni siya isa ka poste with installed instruments. So mostly kani siya mga ipang-install ni siya sa mga select locations, and also other LGUs mag-take po sila initiative na magpatukot sila ilang own automatic weather stations and magpa-assist po sila namo sa pag-asa, and in exchange for that maka-access po me sa onsite data na mag-gather sa ilang mga stations. Okay. That's good to know, sir, no? Kaya at least makaibaw yun ta ba nga kanang makadetermine ta sa factors to contribute to the flooding, no? And kining mga ingon-ani nga consideration, sir, mao din ni naka-contribute, no? Kaya uban manggod kanang makuyawan na ba? And do you have also prior warnings? Kaya I know nga ang Pag-asa kusog kay mo send og mga rainfall advisory, no? But kini nga ingon-ani nga materials, like you said, ang mga LGUs, they also have their own with your help. Would they know kung naabot na sa critical point ang kining inyuhang automatic weather stations?
So yes man, no, so good thing po na naay mga LGUs na nag-take initiative ani since when it comes to impacts man good po sa rainfall ma'am, mas well aware ang mga LGUs compared namo. So since sila man ang Yes. aware og unsa gyud ang type of topography or type of urbanized ba sila or rural area, so kana maka-consider, maka-impact, maka-influence na siya sa possible na flash floods or other impacts na possibly ma-experience sa isa ka lugar ma'am. Okay. I just wanted to know, Sir Everjan, tungod kay to me crucial kaayo nga kanang advance warning ba, which came in handy no with the efforts of Pag-asa. So thank you kaayo ninyo for doing the job bisan og prone sa kamo og inyong families to the typhoon and the flooding affected sad mo, but you still continue to do your job no in reminding people. So salamat kay Sir Everjan, and palihog kog paabot sab sa tibuok ninyong grupo dinha sa Pag-asa Mactan sa among pasalamat sa inyong pagtrabaho no bisan pa man sa kalamidad. So, thank you po ninyo ma'am og as partner po sa pag-deliver namo sa among mga information. Thank you, Sir Everjan Tenyog. May buntag yung tanan din sa Pag-asa Mactan. Okay, mao kadto si Sir Everjan Tenyo, no? Nadunggan ninyo, and that's why I really wanted to know, technically speaking, kay ang Pag-asa man good mo'y muhatag nato og kining mga rainfall warnings. And so, it's good to know nga naaday ni ngun ani ilang gitawag nga kabaw naman tadaan nga naa sila ma-consider normal amount of rainfall for a day, a month, or whatever. And then karon manggong mga panahona, it's so easy to say whatever you want to say and think whatever you want to think in the light of flooding and the damage and the deaths, no? But to me, it's also important to look into things like this kay para ang atong reaction dili gani kanang murag band-aid, kanang tubagon lang ang panginahanglan karong mga panahona. I think this is important nga malili ni nato aron makahibaw sad ta kung unsay angayang buhaton. Like atong giingon ni Sir John Tenyo nga kaning mga LGUs uban dunay ilahang mga automatic weather stations nga mo determine og mo gather og data, which I think needs to kanang be widespread pa, kanang palapdan pa, butang pa sa mas daghang dapit kay mas may man ang aware ta kung pananglitan katong nahitabo sa mga pagbaha. Kung maabot ka sa certain point unya kani manggong data, it's very important dili ka nang butang-butang lang ha para aron ingnong aron ingnong nagpakabana. Para nako ang tinuod nga kanang diniyos nga pagserbisyo beyond social media, dili lang kutubra sa picture o kanang aksyon-aksyon. Importante sad nga natay long-term nga panghuna-huna. Di nato ilimit ang atong panglantaw, ang atong proyekto sa tulo lang ka tuig nga pagserbisyo nya maningkamot na sa tagsalida aron ma-re-elect na punta. I think it's important to consider these things. Kaya nga naman, kung kaning mga automatic weather stations nga gipang-install sa mga LGUs in partnership with Pag-asa ibutang ni sa mga high-risk areas, then you would be able to determine nga kung moabot sa certain point of the rainfall, musaka og inaani kataas ang tubig, then mas andam unta ta, mas makahibaw sabta how to warn and how to remind our people. Usay man good, di gid na malikayan bisag ako sad usahay makapuyan na tag look into the details ba. Naana da mga tao sa social media nga dali kaayo but di na ta mobasa sa mga detalye in the reports of Pag-asa and other organizations. Di na ta mo tan-aw mo kuti-kuti sa mga detalye and then too late. Nga naman, there were a lot of warnings prior to Tino. There were a lot of reminders nga pagbantay mo kay kaning buntaga high tide ni, delikado ni sa storm surge. But what does that mean? Kung moingon tag delikado sa storm surge, maingon ta nga ay dira ta maapektuhan kay layo rang baybayon. Layo ang baybayon pero imong balay na tapad sa sapa. So unsa may tabo kung mag-storm surge? Musaka ang tubig sa dagat. And then kusog ang uwan. Pareha niyang giingon, murag ang uwan para sa usa ka buwan sa Nobyembre, gikuha lang nato, gibubo lang sa atong dapit og 24 hours. So kung masaka ang tubig sa dagat at kusog ang pag-uwan, asa man napadung syempre sa sapa. And kung mag-abot ng duha mo puno, moawas na. So I think it's very important to be very mindful of these things. Ginagmay ra kay ni, but kung imuha ning dunganon ang data, this is also very crucial and very helpful in terms of preparedness. Kaya mag-unsa man na atong nakatunan nga, nakatuntas Odette, ready na ang atong pagkaon, ready na ang pagkaon, ready na ang gasolina, full tank na mga sakyanan, ready na ang mga emergency lights.
But we weren't ready for the flood because we did not think na maabot ng panahon nga bahaon kay layo rata sa dagat. Stuff like that, no? Or layo rata sa kanang sapa or nindot ang atong gipuy-an. But no, kay ang tubig kung musa ka mangita gyud nagkaagian. Speaking of which, atong dawaton karon ang updates, no, kabahin sa nahitabo dinhi sa ato ang dapit sa Metro Cebu ug sa lalawigan sa Sugbo. Atong dawaton karon ang updates gikan ni Gian Navarro. Gian, good morning and kumusta naman? Ma'am Malu, good morning. Gipaubos na sa state of calamity ang probinsya sa Sugbo gumikan sa bating epekto sa bagyo nga Tino. Di nato may numduman moabot sa 35 ka mga LGUs on the side of Cebu province ang hilabihan nga naapektuhan. Giluwatan ni Gobernador Bari 4 ang Executive Order number 68 nga nagpaubos sa state of calamity sa probinsya sa Sugbo, and anytime from now karong adlaw mo pahigayon og special session ang Junta Provincial aron maaprubahan ang resolusyon para hingpit gyud nga mapaubos sa state of calamity ang probinsya. Tungod dinhi, gitugutan nga magamit gyud that only sa Kapitolyo apil na ang mga LGUs, mga 35 affected LGUs sa Cebu province nga magamit sa ilahang quick response fund ug uban pa nga mga pondo nga gamiton alang sa nagpadayong rescue, relief, recovery and rehabilitation gumikan sa bating nga epekto. Gani sa labing uwahin nato nga ihap anaa pa sa 48 ang mga naapektuhan sa kusog nga bagyo nga Tino. Diin sa dakbayan sa Sugbo nagagikan ang siyam nini dinatala sa Cogon Pardo, Guadalupe, Barangay Bakayan, sa Pangdako, Talamban, Poblasyon Pardo ug sa Kalunasan. Samtang sa habig sa Cebu province moabot sa 39 ang ihap sa mga natalang patay, 15 nagagikan sa lungsod sa Compostela, 8 sa Danau City, 9 sa Mandawi City ug 7 sa dakbayan sa Talisay. Anya kasagaran sa mga hinungdan o sa mga na-recover sa mga otoridad, dunay mga natumbahan o mga poste, di ba ka, mga punuan sa kahoy ato sa pag-igo sa bagyo, samtang ang uban na-recover human sa search, rescue and retrieval operations gato sa mga hilabihang gibahaan nga lugar sa probinsya. Sa samtang moabot na usab sa 15,000 ka mga tao sa Cebu City pa lang ang namasilong una sa evacuation centers ug padayon pa usab no ang pagproseso sa ang DSWS sila gin-charge sa pagpakaon ngadto sa mga evacuees, and gandam na usab ang food packs nga iapod gikan sa mga hitungdang departamento sa city government. Same as dili sa habig sa probinsya sa Sugbo diin nasa 37 families ang namasilong sa kasamtangan sa 711 evacuation centers gikan sa 35 ka mga affected nga mga LGUs sa probinsya. O ganining kasamtangan samtang padayon ang search, rescue and retrieval operations mamalo, padayon usab ang ang habig sa PSWDO na double time na sila sa pag-repack sa ilahang mga relief goods nga ilang ipag-apod ngadto sa pipila sa uban pambahin sa Sugbo. Do kagahapon sa tuwang pagpakisayod sa Cebu People's Action Center nasugdan na og distribute ito sa Konsolasyon o Liloan, and musunod pa na sa uban pa nga mga lugar sa probinsya. Sa kung ang uban kung hisgutan man ang mamahimong rehabilitation plan mamalo mo panay ato ang kuan og dugam pa nga detalye gikan sa mga local chief executives. Saglit ang yatagan man nila og focus sa pagkakaron mao ang padayon nga relief operations ngadto sa mga hilabihang naapektuhan. Gani ang mga local chief executives, just to name a few, silang Cebu City Mayor Nestor Archival o si Gobernador Pamela Bari 4, nihangyoy noon sa uban pa nga doon man umong kasing-kasing nga pwede mo mag-donate ilabi na sa mga labing kikinahanglan, mga pagkaon o sanina aron nga during the rescue operations dapat gyud gipangtugnaw ang mga apektado nga mga residente. Gumikan kay tapot lawas ra gyud ang ilahang dala ug sila masalbar nga bisan unsa nga mga butang. Mamalu. Gian, sa pagkakaron manan naman no nahawan-hawan ng ubang mga dapit. I know there are still areas nga not reachable kay wa pay power, wa pay signal, but so far unsa man ang initial nga
action nga gihimo, no, aside from the visits and rescue which we saw on social media, unsa man ang next move sunod nga laka nga giplano sa Kapitolyo, since majority of those affected are also under the province, since we also see na ang Cebu City government is on it naman. Okay. Mamalo pa dahil no, sa Pinono ang pagpakigalayon sa uban pa nga mga utilities ay kung sa isgutan sa probinsya pa dahil no, sa pagpakigalayon ngadto sa Sebeco sa higayon nga maklear na gayod ang uban pa nga mga lugar nga na mga natumbahan o kahoy o uban pa o no, sa double time no sab sila sa pagpabalik sa supply sa kuryente. Same sa paggibuhat sa uban pa nga mga LGUs, ang uban pa nila mga struggle is ang linya sa komunikasyon, ang mga telecommunication companies na ningkabot usab nga mapadali usab ang pagpabalik sa komunikasyon kay sa ato ang pagpakisayo dito sa Emergency Operation Center. There are some LGUs nga medyo lisod-lisod usab sila nga makontak to get kung saan na ba yung mga updates kung kumusta na ang sitwasyon sa mga apektadong residente. Thank you, Gian. Throughout the day, I think it's also important to check, no, and ato nang atangan unyang hapon sa mga balita sa Side 47 kung asa nga area ang dili pa passable ug unsa nga area ang pwede nang mabisita, kay daghan sab mga viewers ug ato mga kaigsunan nga nangutana kung pwede na ba sila makaadto sa pipila ka mga bahin sa probinsya sa Subo to check on their relatives. Okay, makaniato ang pakigasayran ilabi na sa ato mga kakaubanan dito sa Emergency Operations Center sa Kapitolyo. Mauna ang update gikan sa human sa epekto sa bagyong Tino alang sa Hello Cebu May Buntag Pinoy, Gian Navarro, CCTN News. Dagang salamat, Gian Navarro, sa imuhang live report mo sa nagtapos tong programa karong buntaga. Sa di pa nato tapuson nato sang ipadangat ang pulong ug kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. Mga igsoon, ang kalinaw dili basta-basta lang nga imong pangitaon sa usa ka dapit. Walay tinubdan sa kalinaw gawas kang Hesus lamang. Sa Juan 14:27 nang ingon, ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Kalinaw nga dili ingon sa ikahatag sa kalibutan. Busa kawang lamang ang inyong mga paningkamot nga maangkon kini kung wa si Jesus sa inyong mga kasing-kasing. Kung nakaila ka sa Ginoo, nakaila kag unsay kalinaw. Sa Pilipos 4:6 nagingon, ayaw ka mong kabalaka sa bisan unsa, kundi pangayoa sa Dios ang inyong gikinanglan uban sa pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. Klaro mga igsoon nga ang kalinaw maangkon pinagi sa pag-ampo ngadto sa Ginoo. Pangayowan lang kini pinagi sa pag-ampo o pagpasalamat. Hinuon ang gisaad nga kalinaw wa magpasabot nga luwas ka sa mga pagsuway sa kinabuhi. Ang tanan muagi gyud ngini. Apan luyo niya ang tanan, mabati mo ang kahilom sa imong kasing-kasing nga musali ka sa gahom sa Ginoo. Kay sa Mateo 11:28 nag-ingon, umari kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipasan o papulayon ko kamo. May igsoon, mao kani ang pulong nga maghatag og giya sa atong kinabuhi. Mag-ampok kita. Langito nga man, nasayod kami nga ang kalinaw maangkon lang namo kung aniya ka sa mong kasing-kasing. Busang gidapit ka namo aron mo ari ka, Hesus, aron mo angkon namo ang maong kikinanglan na kalinaw. Amen. Samahan sa anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. Pulong
kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo'y nagtapos sa atong tulumanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines. Thank you, Archbishop Alberto Uy. Speaking of Archbishop Alberto Uy, ako ditong basahon ang iyang panawagan nga gipost sa Facebook today. Niingon si Archbishop Alberto Uy nga kung yung basahon kay nindot sa pagkasuwat. Extend sa Tagamayhan. Doon naman guni siya page kining kita og may sa magbalantay. Yan ingon siya nga daghan sa tong kaigsuonan sa Cebu na wadaan sila mga kagamitan. Please open your closets and look for clean and presentable clothes, towels or blankets that you can donate to the victims of the storm. Bring them to the Pope John 23rd College Seminary Gym in Mabolo. Cebu Caritas personnel will gladly receive your donations whether in kind or in cash from 9 a.m. to 5 p.m. Let's continue to give hope, muhatag paglaom to our struggling brothers and sisters. Anya, doon na sa siya gihatag nga details regarding cash donation. So, kining Cebu Caritas is the social action arm of the Archdiocese of Cebu. So, kung doon na mo'y extra nga inyong matunol or nangita mo asa mo makatunol sa inyong hinabang, ihatod lang na nga to, or you can check the Facebook post of Archbishop Alberto Uy. Salamat usab na naidayan ang Tatay Dodong Limchua. Thank you, Sir Dennis Tabar. At umang kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sa newsroom, Sir Michael, Sir Del, ug diri sa studio, si Ferdy. Salamat sa inyong pagpakig-uban. Ako si Malu Inocando Tabar. See you tomorrow sa itong programang Hello Cebu, Mayong Buntag Pinoy. God bless us all. Hello Cebu.